Minsan ang paghawak sa pakiramdam ay mas ligtas kaysa sa pagpapaalam, ngunit paano kung ang pagkakahawak na iyon ay nagdudulot sa iyo ng higit na sakit kaysa sa iyong napagtanto? Oras na para umatras at tasahin, nagsisilbi ba o pumipigil sa iyo ang relasyong ito? Ang isang masamang relasyon ay maaaring makapinsala ng higit pa sa iyong damdamin. Maaari itong maapektuhan ang iyong pagpapahalaga sa sarili at masira ang iyong maluwalhating kinabukasan. Ang dyablo ay gumagamit ng bono sa isang relasyon upang bitag ka sa kanyang shell upang hindi mo mabuhay ang iyong pinakamahusay na buhay. Plano niyang kulungan ka ng emosyonal habang iniisip mong tapat ka at nakatuon sa isang bagay na nagdudulot sa iyo ng higit na pinsala kaysa sa kabutihan. Ano ang nararamdaman mo sa taong iyon? Tunay ka bang masaya sa relasyong iyon o peking kaligayahan lang? Hindi mo ba nakikita na nawawala ka na sa katinuan? Paano ka nakinabang sa relasyong iyon? Napabuti ka ba nito kaysa dati o lumalala ka ba sa araw-araw? Kaibigan ko, mas karapat-dapat ka. Deserve mong maging masaya at maging masaya sa buhay mo. Ikaw ay nagkakahalaga ng isang mapayapa at magandang relasyon tulad ng iyong paghanga sa iba. Ang video na ito ay nagbibigay sa iyo ng lahat ng kaliwanagan na kailangan mo upang palayain ang masamang relasyon na iyon. Panoorin ang video na ito hanggang sa dulo at mag-subscribe sa aming YouTube channel. I-click ang notification bell para ikaw ang unang makakapanood ng aming susunod na video. Gusto naming malaman kung mayroon kang anumang masamang karanasan sa mga relasyon dati. Mangyaring ibahagi sa amin sa seksyon ng mga komento. Naniniwala ako na may matututo sa iyong karanasan. Ngayon, magpatuloy tayo sa magandang eksposisyong ito. Ang orihinal na plano ng Diyos para sa mga relasyon ay hindi ang kasamaan na nakikita natin ngayon. Nakita niyang nag-iisa si Adan at dinala niya si Eva sa kanyang buhay bilang isang kasama at tumulong sa pagkikita. Bumagsak man sila at sumuway sa Diyos, hindi nakatala na nasaktan nila ang damdamin ng isa't isa. Pinagsisihan nila ang kanilang mga pagkakamali at nagpatuloy. Pinagsama nilang dinanas ang kanilang mga pasakit at sumpa, at ang kanilang buklod ay naging mas matatag. Nagkaroon sila ng magkakasamang mga anak at pinamunuan ang lupa gaya ng iniutos ng Diyos. Napakalungkot na ang pag-ibig at paggalang sa isa't isa ay halos hindi matatagpuan sa relasyon ngayon. Maraming relasyon ang nagkakagulo ngayon dahil ang pundasyon nito ay hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Pinagsasama ng Diyos ang lalaki at babae para sa walang hanggang pangako sa kasal. Ngunit maraming tao ang umiiwas sa aspeto ng pag-aasawa at ginagawa itong katuwaan. Ang iyong mga layunin sa relasyon na iyon ay kung ano ang nakakaimpluwensya sa iyong mga aksyon patungo sa iyong kapareha. Paglalaruan mo ang damdamin ng iyong kapareha kung gusto mong magsaya. Huwag kang umaabuso sa pribilehiyong ibinigay sa iyo ng Diyos sa pamamagitan ng isang makadiyos na relasyon, at huwag kang maging biktima ng pang-aabusong iyon. Ang tagubilin para sa iyo ngayon ay talikuran ang relasyong iyon, dahil mas maraming pinsala ang naidudulot nito sa iyo kaysa sa kabutihan. Maaari itong maging mas mapanganib kung mag-aaksaya ka ng mas maraming oras sa paghawak sa isang bagay na banayad na sumisira sa iyo. Dahil hindi ka sinaktan o binigyan ka ng pulang mata ng iyong partner, ay hindi nangangahulugan na malusog ang relasyon. Ang iba pang mga palatandaan ay nagpapahiwatig ng panganib. Ipapakita ko sa iyo ang 7 sa video na ito. Ang unang palatandaan na nagpapakita na ang isang relasyon ay nagdudulot sa iyo ng higit na pinsala kaysa sa mabuti ay kapag palagi kang hindi masaya. Tandaan na ang kaligayahan ay naugnay sa mga pangyayari sa paligid mo. Kung walang nangyayari sa relasyon na nagbibigay sa iyo ng kagalakan, kung gayon hindi ka masaya. Ang kaligayahan ito ay iba sa temporal na kaguluhan ng pagpunta sa isang club o party sa buong gabi. Ano ang mangyayari kapag nawala ang lahat ng alak at naiwan kang mag-isa? Guess babalik ka sa iyong mga luha at pagkabalisa. Hanggang kailan mo gustong magpatuloy sa gapos na yon? Dapat mo bang ipagpatuloy ang pag-asa sa alak at pagpaparty para maging masaya sa relasyong iyon? Sa palagay mo ba ay masaya ang Diyos na nakikita kang nagpapakasasa sa mga ugali na hindi lumuluwalhati sa Kanya dahil lamang sa gusto mong manatili sa relasyong iyon?
Oras na para umalis ka. Bukod sa Diyos, ang iyong kapareha ay dapat na iyong pangunahing pinagmumulan ng kaligayahan sa mundo. Hindi ka dapat magmakaawa para dito, at hindi ka dapat pagkaitan nito. Kailangan itong dumaloy sa isa't isa. Ang pag-ibig ang dapat magpasaya sa iyo, hindi malungkot. Narito ang dapat mong gawin, tukuyin ang 5 makabuluhang bagay na nagpapasaya sa iyo, at tingnan kung natutugunan ng iyong kapareha ang hanggang 70% ng mga ito. Magugulat ka na ang iyong mood swings at crankiness ay hindi karaniwan. Hindi ka minahan ng tama, kaya hindi ka masaya. Ang kalungkutan na ito ay maaaring makikita sa iyong saloobin sa mga tao. Ibinibigay mo ang negatibong enerhiya kapag lumabas ka, na nakakaapekto sa bawat iba pang aspeto ng iyong buhay. Sinasabi ng Kawikaan 15:13, ang masayang puso ay nagpapasaya sa mukha, ngunit ang sakit sa puso ay dumudurog sa espiritu. Kamusta na ang mukha mo lately? Alam mo ba na ang kalungkutan ay nakakapangit sa tao? Maaaring nakakatawa yon, ngunit ito ay totoo. Gawin mong priority ang kaligayahan sa isang relasyon. Gusto kong maunawaan mo rin na ang mga tunay na relasyon ay kadalasang nahaharap sa mga mapanghamong oras. Minsan, haharap kayong dalawa sa mga hamon at kailangang maging matatag para sa isa't isa. Nangangahulugan ito na ang kaligayahan ay hindi palaging ginagarantiyahan. Gayunpaman, hindi ka dapat makaranas ng higit na sakit kaysa sa kaligayahan sa isang relasyon. Kapag nangyari yon, oras na para bumitaw. Ang pangalawang palatandaan na nagpapatunay na ang iyong relasyon ay nagdudulot sa iyo ng higit na pinsala kaysa sa mabuti ay kapag ito ay isang panig. Ikaw ang isa na umaako sa lahat ng mga responsibilidad, tinatanggap ang lahat ng mga panganib, at pinapasan ang lahat ng sisihin. Ano nga ba ang papel ng iyong kapareha sa relasyong iyon? Ano ang kanilang kontribusyon sa paglago ng iyong unyon? Kailangan mong maunawaan na ito ay higit pa sa materyal na pangako. Hindi ito tungkol sa taong gumagawa o hindi nag-aambag sa pananalapi sa relasyon. Pag-isipan ng bawat iba pang bahagi ng iyong buhay at tingnan kung tinutulungan ang iyong kapareha o nakaupo lang at tinatamasa ang lahat ng mga benepisyo. Naiintindihan ko na mahal ka nila, ngunit ang pag-ibig ay mayroon ding mga pangako. May mga responsibilidad sa tunay na pag-ibig. Napag-aralan mo na ba ang 1 Korinto 13 hanggang sa wakas? Makikita mo ang lahat ng mga dapat at hindi dapat gawin sa pag-ibig doon. Sinasabi ng bersikulo 5, hindi ito bastos, hindi ito naghahanap sa sarili, hindi madaling magalit, hindi ito nagtatala ng mga kamalian. Napansin mo ba ang pangalawang katangian ng pag-ibig sa talatang ito? Sinasabi nito na ang pag-ibig ay hindi naghahanap ng sarili. Nangangahulugan ito na kung mahal mo ang iyong kapareha, hindi mo dapat isipin ang tungkol sa iyong sarili lamang, ngunit isaalang-alang din sila. Gumawa ng isang bagay na magpapasaya sa kanila. Hayaang magkaroon ng mutual commitment sa relasyong iyon. Sa 1 Juan 3:18, sinabi rin ng Biblia, mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita o dila, kundi sa gawa at sa katotohanan. Ang pag-ibig ay lampas sa salita. Ang pag-ibig ay nag-uutos ng mga aksyon at nakatuon sa pagiging hindi makasarili. Narito ang isang mapait na katotohanan na maaaring hindi mo gustong marinig. Ang isang tunay na kapareha na nagmamahal sa iyo ay hindi magsasamantala sa iyo sa isang relasyon. Hindi ka nila lokohin o manipulahin sa isang relasyon. Ang isang mabuting kapareha ay hindi magmamasid sa iyo na nahihirapan at pagod sa pagpapasan ng mga responsibilidad ng relasyon habang sila ay nanonood at walang ginagawa upang matulungan ka. Hindi lang ikaw ang dapat magmahal at magmalasakit. Ito ay isang senyales na dapat mong bitawan ang relasyon na iyon. Ginawa mo ang iyong makakaya para sa kanila. Nauunawaan ko na maaaring hindi mo maibigay ang isang individual ng 50% na pangako sa relasyon, ngunit ang iyong kapareha ay dapat makapagbigay ng hindi bababa sa 20%. Okay lang na magsakripisyo ng higit pa sa partner mo, pero hindi okay na wala silang gagawin. Mas karapat-dapat ka. Deserve mong mahalin at alagaan.
Huwag maghintay hanggang sa maabot mo ang iyong breaking point bago ka umalis. Huwag maghintay hanggang sa ikaw ay ganap na maubos at wala ka nang maibibigay pa bago ka umalis. Handa ang Diyos na palitan ka para sa lahat ng iyong mga sakripisyo, ngunit dapat mong iwanan kaagad ang relasyon na iyon. Ang pangatlong senyales na ang relasyong kinaroroonan mo ay mas nakakapinsala kaysa sa mabuti ay kapag palagi kang inaabuso. Maaaring mas pamilyar ka sa isang ito, ngunit alam mo ba ang tunay na kahulugan ng pang-aabuso? I want to reiterate the fact that just because hindi ka sinaktan ng partner mo, ay hindi sapat na dahilan para maniwala ka na healthy ang ganong relasyon. May iba pang banayad na paraan na nakakalason ang iyong partner na maaaring hindi mo napansin. Paano ka nila kinakausap? Kinakausap ka ba nila sa napakababang paraan? Ang bawat hindi pagkakasundo ba ay nagreresulta sa palitan ng salita na puno ng mga insulto at sumpa? Hindi ka ba nila iginagalang sa presensya ng iyong mga kaibigan? Kung sa palagay mo ang hindi nila kulturang pag-ugali sa iyo ay dahil sa iyong ginawang galit sa kanila, iyon ay isang senyales na ikaw ay inaabuso. Maraming tao ang nagdadala ng sobrang sakit sa isang relasyon dahil pakiramdam nila sila ang sanhi nito. Makinig, mahal, walang sinuman ang may karapatang magdulot ng anumang sakit sa iyo. Mahalaga ka sa paningin ng Diyos, at inilagay ng Diyos sa paligid mo ang mga taong nagmamahal sa iyo sa kabila ng iyong mga kahinaan. Kaya hindi mo dapat tiisin ang sakit sa sinuman para sa kung ano ang sinasabi nilang iniaalok sa iyo. Hindi mo dapat itolerate ang verbal assault mula sa iyong partner. Ang pagpipigil sa sarili ay isang bertud na dapat taglayin ng lahat sa isang relasyon, at ang isang taong may kontrol sa sarili ay hindi magsasabi ng anumang salita na makakasakit sa damdamin ng sinuman, lalo na hindi ang taong inaangkin nilang mahal. Paano naman ang mga salitang nagpapababa ng iyong pagpapahalaga sa sarili? Ang iyong kapareha ba ay palaging nagpaparamdam sa iyo na walang halaga sa pamamagitan ng kanilang mga salita? Huwag mo nang tiisin ang pang-aabuso. Itigil ang paggawa ng mga dahilan para sa kanilang maling pag-ugali. Sinabi ni Jesus sa Mateo 12:34, kayong mga lahi ng ulupong, paano kayong masasama ay makapagsasabi ng anumang mabuti? Sapagkat sa pag-uumapaw ng puso ay nagsasalita ang bibig. Napakalalim na lihim na inilalantad ng kasulatang ito. Walang sinuman ang ignorante sa kanilang mapang-abusong pag-ugali. Sinasabi nila na manipulahin sila ng dyablo, ngunit inihayag ni Jesus sa kasulatang ito na sinasadya nilang masama. Ito ay kung ano ang nananahan sa kanilang puso patungo sa iyo na dumadaloy sa labas. Sinadya nilang mapang-abuso at dapat kang umalis sa lalong madaling panahon. Bakit kailangan mong magtiis ng mga pisikal na sakit mula sa isang tao sa isang relasyon sa ngalan ng pag-ibig? Namangha ako na malaman na may mga taong natutuwa sa pisikal na pang-aabuso sa isang relasyon. Ang konsepto ng pag-ibig ay labis na inabuso hanggang sa makita ng ilang tao ang pag-ibig bilang sakit. Nakikita ng ilang babae na mahina ang mga lalaking maamo at mabait, habang naniniwala naman ang ilang lalaki na ang maamong babae ay may lihim na motibo. Huwag magpalinlang sa gayong stereotype. Ang tunay na relasyon ay mapayapa at maayos. Ang pag-ibig ay paggalang, pagtitiwala at kaligtasan. Ang sakit ay hindi senyales na mahal ka, ngunit tanda ng pang-aabuso. Ang paggugol ng napakaraming oras sa isang mapang-abusong relasyon ay nakakasira sa iyo ng higit sa iyong pinakamaligaw na imahinasyon. Maaari kang mawala ng katinuan at maaaring patayin ka ng iyong kapareha balang araw. Ito ang katotohanan. Ang isang tusok sa oras ay nakakatipid ng siyam. Iwanan ang relasyon na yon bago pa maging huli ang lahat para sa iyo. Ang pang-apat na senyales na dapat mong iwanan kaagad ang relasyon na iyon ay kapag nagreklamo ang iyong mga kaibigan at pamilya tungkol sa iyong relasyon. Minsan kapag umiibig ka, malamang nabini ka sa mga babala ng iyong pamilya at mga mahal sa buhay. Naniniwala kang kinasusuklaman ka nila o kaaway ng pag-unlad na ayaw kang maging masaya. Hindi ito laging totoo. Isipin na kilala mo ang iyong pamilya sa buong buhay mo. Sa totoo lang, hinding-hindi ka hilingin ng iyong pamilya ng masama. Maaaring may mga hindi pagkakasundo kung minsan,
Ngunit hindi iyon sapat na dahilan para pigilan kanila na makasama ang isang taong nagpapasaya sa iyo. Paano ang iyong mga kaibigan? Kilalang kilala ka nila. Naibahagi mo ang iyong buhay. Utang nila sa iyo ang kanilang katapatan at katapatan. Ang isang tunay na kaibigan ay hindi kailanman mapapanood na gumawa ka ng isang nakapipinsalang desisyon sa relasyon nang hindi ka binabalaan. Isipin mo ito, lahat ng miyembro ng iyong pamilya at kaibigan ay hindi maiinggit sa iyo. Hindi sila nakipagtulungan laban sa iyong relasyon. Nakikita nila ang mga katulad na pagkakamali tungkol sa iyong relasyon, kaya tila pareho ang sinasabi nila. Huwag mo lang i-conclude na bitter sila. Pag-isipan kung ano ang sinasabi nila sa iyo. Seryosohin ang kanilang babala at umalis ka na bago pa huli ang lahat. Huwag mo silang iwasan o putulin ang iyong relasyon sa kanila dahil lang sa pakiramdam mo na naimpluwensyahan nila ang iyong relasyon. Ang isa pang nakakatakot na bagay na kailangan mong malaman ay ang mga nang-aabuso ay may tusong paraan ng paghiwalay sa iyo sa iyong pamilya. Emosyonal na manipulahin ka nila para manatili sa kanila sa kabila ng lahat ng sakit at kawalang katarungang pinaranas nila sa iyo. Kaya hinaharangan nila ang iyong relasyon sa iyong mga mahal sa buhay na dapat magsabi sa iyo ng katotohanan tungkol sa kanilang mga pakana at palayain ka. Nagdudulot sila ng lamat sa pagitan mo at ng iyong mga kaibigan. Emosyonal na binablackmail ka nila upang maniwala na ang iyong pamilya at mga kaibigan ay iyong mga kaaway, samantalang sila ang pangunahing pinagmumulan ng iyong mga problema. Ang anumang relasyon na naghihiwalay sa iyo mula sa iyong mga mahal sa buhay ay mapanganib. Ang tunay na kapareha ay mas makakapit sa iyong pamilya dahil sa iyo. Ang isang tunay na kapareha ay hindi maghihikayat sa iyo na putulin ang ugnayan sa iyong pamilya, lalo na ang iyong mga magulang. Halimbawa, ang asawa ni Ruth, si Malen, ay patay na, ngunit siya ay nananatili pa rin sa kanyang biyenan dahil sa pagmamahal nila sa isa't isa. Sa Ruth 1:16 sinabi niya sa kanyang biyenan, "Huwag mo akong hikayatin na iwan ka o talikuran ka. Kung saan ka pupunta, pupunta ako, at kung saan ka tumira, mananatili ako. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan at iyong Diyos, aking Diyos." Ganito ang ugali ng tunay na pag-ibig. Anumang bagay na salungat dito ay isang panganib na dapat mong iwasan. Huwag madaling malinlang ng sinumang kapareha na palaging may negatibong sasabihin tungkol sa iyong mga mahal sa buhay. I-verify ang kanilang mga claim bago ka gumawa ng anumang aksyon. Maaaring hindi palaging nagrereklamo ang iyong pamilya tungkol sa iyong kapareha, ngunit ang iyong saloobin. Maaaring napansin ng iyong mga kaibigan ang ilang pagbabago sa iyong karakter mula nang pumasok ka sa relasyon. Ang kanilang negatibong feedback ay nagmumula sa isang lugar ng pagmamahal at pag-aalala. Mangyaring bigyang pansin ang mga ito at umalis. Ang ikalimang vital sign na makikita mo kapag oras na para umalis sa relasyon na iyon ay kapag na-distract ka sa mga layunin ng iyong buhay at mas nakatutok sa iyong partner. Ikaw ay isang tao na may pananaw at layunin bago pumasok sa relasyon. Bakit bigla mong kinalimutan ang lahat tungkol sa iyong sarili at sa iyong kapareha na lang ang tutuon? Masyado kang nasasabik tungkol sa pagiging nasa isang relasyon na nakalimutan mong gawin ang gusto mo at lumikha ng isang mas magandang kinabukasan para sa iyong sarili. Isinuko mo lahat ng pangarap mo para mapasaya ang taong ito. Hanggang sa ibigay mo ang iyong puhunan sa negosyo upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Iniwan mo ang iyong trabaho dahil lamang sa hiniling sa iyo ng iyong partner. Hindi mo na binibigyang pansin ang iyong pag-aaral dahil gusto mong laging makasama sila. Maaari mong isipin na nagsasakripisyo ka para sa pag-ibig, ngunit iyon ay kalokohan sa halip. Hindi hinihingi ng pag-ibig na ibigay mo ang lahat ng bagay na dapat mapabuti ang kalidad ng iyong buhay. Hindi ka dapat maging anino ng sarili mo dahil lang sa isang relasyon. Ang isang magandang relasyon ay dapat gumawa ka ng mas mahusay sa kung ano ang iyong ginagawa sa halip ng pag-anod ng iyong pansin mula sa iyong layunin. Ang isang mabuting kapareha ay dapat na dahilan kung bakit mo pinapabuti ang iyong karera, akademya, at iba pang pagsisikap. Ang relasyon ay hindi dapat maging dahilan kung bakit nawala ang iyong spark.
Ang anumang pag-ibig na nagpapasuko sa iyong sarili dahil lang sa isang tao sa iyong buhay ay isang kinahuhumalingan. Ang tunay na pag-ibig ay hinihingi na ang iyong kapareha ay magbigay ng inspirasyon sa iyo na umunlad araw-araw. Sa Galatia 5:14, sinasabi ng Biblia, ang buong kautusan ay buod sa isang utos, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang banal na kasulatan dito ay nagpapakita na ang isang malusog na relasyon ay naglalaman ng isang balansing ugnayan. Nangangahulugan ito na dapat mong mahalin ang iyong sarili tulad ng pagmamahal mo sa iyong kapwa. Ang lahat ng kilala mo sa earth ay ang kapitbahay na tinatalakay ng Biblia, kasama ang iyong kapareha. Ang iyong kapareha ay maaaring hindi humingi ng anuman mula sa iyo, ngunit makikita mo ang iyong sarili na gumagawa ng labis. Obsession yan, hindi love. Ang ika-6 na senyales na ang iyong relasyon ay malapit nang maghatid sa iyo sa iyong patibong ay kapag mas inuuna mo ang iyong kapareha kaysa sa Diyos. Bilang isang Kristiyano, dapat mong maunawaan na ang iyong relasyon ay gumugulo sa iyong buhay kapag nagsimula itong makagambala sa iyo mula sa Diyos. Wala ka ng oras para sa pakikisama dahil sa iyong pangako sa iyong relasyon. Nagbibigay ka ng mga dahilan upang maiwasan ang mga programa sa simbahan o pag-aaral ng Biblia dahil gusto mong makasama ang iyong partner. Ginugugol mo ang iyong pag-aaral sa Biblia at oras ng panalangin sa pag-text o pagtawag sa kanila sa telepono. Kung iyon ang iyong sitwasyon, nakakalungkot na ipaalam sa iyo na may panganib sa hinaharap. Hindi mo ito nakikita dahil nabulag ka sa pag-ibig. Hindi ka mabubuhay kung wala ang Diyos. Ang iyong relasyon ay dapat na mag-alab ng higit na pagnanasa na mahalin ang Diyos at mas mapalapit sa Kanya. Ito ay posible lamang kapag nagpakasal ka sa isang mananampalataya. Ang dahilan kung bakit ka nadala sa lawak na hindi mo na maalala ang Diyos ay dahil ang iyong kapareha ay maaaring hindi mananampalataya. Kaya nga sinasabi ng Biblia na hindi ka dapat makipamatok sa isang hindi mananampalataya. Kung ang iyong kapareha ay isang mananampalataya, pahahalagahan nila ang iyong makadiyos na mga pagpapahalaga at pananatilihin ka pa nilang may pananagutan. Ipapaalala nila sa iyo ang iyong makadiyos na pangako at hikayatin kang manatiling tapat. Masama ang relasyong iyon para sa iyo kapag hindi nangyayari ang lahat ng ito. Malapit mo nang makita ang pagtatalo at sakit sa relasyong iyon dahil hindi kasali ang Diyos. Si Haring Solomon ay tanyag sa pagkakaroon ng 300 asawa at 700 babae, ngunit hindi iyon ang issue. Nag-asawa siya mula sa ibang mga bansa na hindi naniniwala sa Diyos ng Israel. Inakit nila siya mula sa kanyang Diyos sa pagsamba sa kanilang mga Diyos. Hindi lamang nito naapektuhan ang kanyang kaugnayan sa Diyos, kundi nagkaroon din ito ng masamang epekto sa kanyang kaharian. Hindi na siya katulad ng dati pagkatapos lumayo sa Diyos dahil sa di makadiyos na mga relasyon. Mangyaring huwag maghintay hanggang sa ikaw ay mapahamak na katulad niya. Iwanan mo na ang relasyong iyon bago ka pa masira. Walang relasyon ang karapat-dapat na talikuran ang iyong relasyon sa Diyos. Tandaan ang sinasabi ng Biblia, ngunit hanapin muna ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay din sa inyo. Kung uunahin mo ang Diyos, lahat ng hinahanap mo ay magagamit mo. Maniwala ka sa akin, magkakaroon ka ng perpektong relasyon kung isusuko mo ang isa na may posibilidad na ikompromiso ang iyong pananampalataya. Kung gusto ng iyong partner na labagin mo ang mga tagubili ng Diyos, oras na para umalis. Diyos sa lahat. Hindi mo kailangan ng anghel na darating na may pakpak para sabihin na umalis ka. Ang sinumang hindi hikayatin ang iyong espiritual na paglago ay hindi karapat-dapat na magkaroon ng isang relasyon sa iyo. Ang huling dahilan kung bakit kailangan mong umalis kaagad sa relasyon na iyon ay kapag patuloy kang naghihintay na magbago sila. Mangyaring pahintulutan akong ulitin na walang matanda ang walang alam sa kanilang mga aksyon. Alam nila ang kanilang ginagawa. Nakalulungkot, wala kang magagawa para baguhin sila. Kung may napansin kang hindi komportable na karakter sa paligid ng iyong partner, at patuloy kang naghihintay na magbago sila, matitiyak ko sa iyo na ang pagbabagong hinahangad mo ay maaaring hindi na dumating. Ito ay dahil nagbabago ang tao kapag gusto nilang magbago.
Hindi sila nagbabago dahil nagrereklamo ka o pinipilit mo silang magbago. Hindi mo kailangang ma-stress kung gusto nilang magbago para sa'yo. Hindi man lang nila sasabihin sa'yo na ginagawa nila ang kanilang sarili upang mapabuti. Mapapansin mo na hindi na sila adik sa ganyang lifestyle. Hindi ka na nila ginugulo tulad ng dati. Nag-iba ang ugali nila kung saan mo nakilala. Ito ay dahil nakikita nila ang iyong halaga at talagang gustong panatilihin ka. Gayunpaman, ang ilang mga pagbabago ay maaaring pekeng. Maaari silang magpanggap na mabuti upang panatilihin kang nakulong. Iyon ang dahilan kung bakit patuloy silang gumagawa ng mga dahilan para mapaniwala kang nagsusumikap sila. Ngunit ang katotohanan ay hindi sila mababago. Huwag ipagpatuloy ang paghihintay sa kanila. Huwag mo nang ipagsapalaran ang pagpapakasal sa ganoong tao dahil madaragdagan mo pa ang iyong mga problema. Mabubuhay ka upang magdusa sa pagdadala ng kanilang mga tantrums sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Kaya naman maaari kang umalis ngayon bago pa huli ang lahat. Ang paghihintay sa kanila ay maaaring makahadlang sa iyo na makilala ang iba pang mahuhusay na personalidad. Sinasabi ng Jeremias 20:11, sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa iyo, sabi ng Panginoon, mga planong magpapaunlad sa iyo at hindi para saktan ka, mga planong magbibigay sa iyo ng pag-asa at kinabukasan. Mahal na kaibigan, hindi mo pa nakikita ang pinakamahusay ng Diyos sa iyong buhay. Hindi gusto ng Diyos na patuloy kang maghintay para sa isang tao na nag-aaksaya ng iyong oras. May mas mabuting tao siya para sa iyo, kaya sinasabi niya na umalis ka na. Huwag hayaang linlangin ka ng iyong emosyon. Ang iyong buhay ay hindi nakatali sa sinuman. Ang iyong tagumpay sa buhay ay hindi nakakabit sa sinuman. Walang sinuman ang may susi sa iyong kapalaran. Hindi ka hihintayin ng tamang tao na magbago siya. Kusa silang magbabago nang wala ang iyong pagsisikap. Oras na para umalis kapag naabot mo na ang puntong patuloy kang umaasa na magbabago ang iyong partner. Ang malungkot na katotohanan ay hindi sila magbabago kaya magpatuloy. Minamahal, ano ang natutunan mo sa 7 senyales na ito? Nakita mo na ba ang iyong relasyon na gumagawa ng higit na pinsala kaysa sa mabuti o nagdududa ka ba? Gusto mo bang umalis o gusto mong magtiyaga ng kaunti? Tandaan na laging gumawa ng dayami habang sumisikat ang araw. Mangyaring huwag maghintay hanggang sa maging huli na ang lahat bago ka umalis. Mas karapat-dapat ka. Ang mga relasyon ay mas malakas kaysa sa iyong naiisip. Huwag bumuo ng isang bono sa isang tao na maaaring sumira sa iyong buhay. Umalis ka na. Sinabi ng salmista na ang Diyos ay isang kaibigan na mas malapit kaysa sa isang kapatid. Nangangahulugan iyon na ang iyong pakikipagkaibigan sa Diyos ay magiging mas kasiya siya kaysa sa anumang nakakalason na relasyon. Sa halip na magmakaawa para sa isang relasyon, bumuo ng iyong relasyon sa Diyos. Mahal ka niya ng sobra para iwan kang stranded. Kapag buo ang iyong relasyon sa Diyos, alam niya kung paano ikonekta ang tamang tao sa iyo. Alam niya kung paano dalhin ang tao sa iyong paraan. Sinasabi ng Biblia na nilikha niya si Eva at pagkatapos ay iniharap siya kay Adan. Iyon ay kung paano binubuo ng Diyos ang kapareha na magdadala sa iyo ng kapayapaan at magpapasaya sa iyo. Inihahanda niya ang mga ito para sa iyo. Ngunit dapat kang lumaya mula sa mga mali. Putulin mula sa relasyong ito na nakakaubos ng iyong kagalakan, at magtiwala sa Diyos na dalhin ang espesyal na taong iyon na inihanda niya para sa iyo. Tandaan, ipagdasal na huwag kang maglalaro sa emosyon ng mga tao. Hayaang malinaw na tinukoy ang iyong layunin para sa anumang relasyon. Huwag italaga ang iyong sarili na magsaya. Magkaroon ng layunin na nais mong makamit sa huli, na dapat ay mapunta sa banal na pag-aasawa. Ninanais ng Diyos ang iyong pagkakaisa, at dapat mong igalang ito palagi. Gayunpaman, laging tandaan ang 7 pulang bandilang ito na tinalakay natin sa video na ito, at umalis kapag nakita mo ang alinman sa mga ito sa iyong relasyon. Naway hindi ka mapunta sa maling kasama. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Manalangin tayo.
Ama sa langit, nagpapasalamat ako sa iyong pagmamahal at kabaitan sa aking buhay. Salamat sa regalo ng relasyon at lahat ng mga kamangha-manghang tao na dinala mo sa akin. Pinahahalagahan ko ang iyong plano ng pagbibigay sa akin ng tamang kasosyo sa buhay, isang taong espesyal na inihanda mo para sa akin. Inaasahan ko ang maligayang pagsasama. Alam kong ikaw ang may pinakamagandang plano para sa akin, ngunit kung minsan ay nadadala ako ng aking mahalay na pagnanasa. Maaaring akayin ako ng aking laman na pumili kung sino ang makakasira sa aking buhay at kinabukasan. Kaya naman humihingi ako ng tulong sa iyo ngayon. Kailangan ko ang iyong espiritu ng pag-unawa upang matulungan akong gumawa ng perpektong pagpili ng isang kapareha sa buhay. Idinadalangin ko ang karunungan na gumawa ng tamang paghuhusga nang walang impluwensya ng aking damdamin. Inilagay ko ang aking relasyon sa iyong mga kamay at hinihiling na ibunyag mo kung bakit hindi tayo dapat magkasama. Panatilihin akong sensitibo sa anumang senyales na ang aking relasyon ay gumagawa sa akin ng higit na pinsala kaysa sa mabuti. Ipaalam sa akin kapag ang relasyon ay hindi papunta sa direksyon ng iyong plano para sa aking buhay. Tumanggi akong maging emosyonal sa sinumang hindi ang tamang tao para sa akin. Hinihiling ko na putulin mo ang gayong buklod sa aking buhay, Panginoon. Dalangin ko na hadlangan mo ang bawat pagkakataon na makakonekta ako sa sinumang magdadala ng sakit sa buhay ko. Ipinagdarasal ko ang disiplina na tumanggi kapag nakakita ako ng mga karakter na hindi sumasang-ayon sa aking mga pagpapahalaga sa Diyos. Dalangin ko ang biyaya na lumipad kapag ang relasyon ay may posibilidad na ikompromiso ko ang aking makadiyos na mga prinsipyo. Tumanggi akong siraan ka para mapasaya ang partner ko. Palagi kong uunahin ang iyong interes kaysa sa iba. Idinadalangin ko ang biyayang mapagtagumpayan ang bawat tukso na gawin ang hindi ka nasisiyahan. Tulungan mo akong magmahal ng totoo, tulad mo. Kailangan ko ng biyayang mamuhay kasama ang taong espesyal na inihanda mo para sa akin. Hinihiling ko na pagyamanin mo ako ng lahat ng mga bertud na kinakailangan upang mapanatili ang isang makadiyos na relasyon. Ayokong mawala ng tamang tao para sa akin dahil sa kapabayaan o kapabayaan. Nakatanggap ako ng banal na tulong upang maging tamang tao na kailangan ng aking kapareha. Tulungan mo akong linangin ang tamang saloobin na magpapahusay sa pagkakaisa at pagmamahalan sa aking relasyon. Turuan mo ako ng pagpapaubaya, pasensya, at pagpipigil sa sarili upang ipailalim ang aking laman sa bawat pag-uudyok ng galit. Sa awa mo, naniniwala akong hindi ako magiging biktima ng isang hindi malusog na relasyon. Dalangin ko na ang aking relasyon ay hindi maging isang panig, ngunit isang may pagmamahal sa isa't isa at paggalang sa isa't isa. Alisin ang anumang bagay na magpapalungkot sa akin at hindi maligaya. Humihingi ako ng isang bono na nagpapalabas ng kaligayahan at kagalakan. Panginoon, hayaang maging bukas ang aking isipan sa mga tagubilin ng mga taong nagmamalasakit sa akin. Panatilihin akong mapagpakumbaba at madaling turuan para makita ko ang pinsalang idinudulot sa akin ng aking relasyon. Higit sa lahat, ipinagdarasal ko ang lakas ng loob na umalis bago pa maging huli ang lahat. Salamat, tapat na Diyos, sa lahat ng iyong ginawa para sa akin. Inaasahan kong matanggap ang iyong pagpapala ng tamang kapareha. Ipinapahayag ko ang aking pagtakas mula sa bawat kuta ng hindi malusog na mga relasyon. Malaya na ako simula ngayon. Tatamasahin ko ang isang maligayang relasyon sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Dalangin ko rin na pagpalain mo ang sinumang nagtitiwala sa iyo para sa isang malusog na relasyon. Gawin ito para sa kanila ayon sa nais ng kanilang puso. Salamat sa pagdinig at pagsagot sa aking mga panalangin. Sapagkat sa pangalan ni Jesus ako ay nananalangin. Amen. Salamat sa panonood ng video na ito hanggang sa dulo. Mangyaring ibahagi ang iyong karanasan sa amin sa seksyon ng komento. Naniniwala ako na may matututo sa iyo at magiging malaya sa hindi malusog na relasyon. Huwag kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel na ito kung hindi mo pa nagawa iyon dati. Pindutin ang notification bell. Sumainyo nawa ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo ngayon at magpakailanman. Amen.